Yo, what's up? Ayan. Dahil wala akong magawa ng time na yan. Ito, ginawa ko ang loft type bed ng aking anak na si KD. Dito makikita nyo, sukat-sukat tayo ng mga kahoy para sa gagamitin nating frame sa gagawin nating bed. So, ayan. Pinagkabit-kabit natin ng mga frame. Makitang-kita nyo naman pa ako. Pok. Tapos, ayan, nakabit na. Siyempre, para mas matibay, lagyan natin ng wood glue para yung pagkakadikit niya solid. Ganun naman. Tapos ito, maglalagari na naman ako. Actually, ang daming lagari ang ginawa ko dyan para sa frame at saka dun sa pinakasahig ng bed. Ayan. Siyempre, maraming punas din na ang wood glue. Nakita nyo naman. So ayan, tapos na yung bed frame. Ayan, nakalapat na. So yung mga kahoy na yan, para dyan yan magiging sahig ng bed. Ayan, nakita nyo naman, tapos na yung pinaka-frame ng bed. Ito, magpuputol na naman tayo para sa magiging sahig. Yan, mahaba-habang putulin yan. Actually, madami-dami. So, inayos muna natin yung grinder para pantay yung mga kahoy. At yan, sinisikipan ko po siya para safe tayo mga kapatid. Yan, umpisahan ko na yan. Grinder dito, grinder doon, para saktong-sakto ang pagkakalapat niya dyan sa ginawa nating bed frame. Ayan, makikita nyo, kinikinis ko yan para pulido. Yan, isa, dalawa. Yan, puro ganyan lang gagawin natin dyan, paulit-ulit hanggang mapuno natin yung pinaka bed frame. One man lang yan, 1 man solo show. Actually, wala lang akong magawa that time, hindi ako busy. And nakapangako ako sa aking anak na gagawan ko siya ng loft type bed. Panoorin nyo. Galing lang yan sa Pinterest at may konting imahinasyon. Siyempre, hindi naman tayo ganun ka expert sa paggawa ng ganito. Siya, marami pa rin tayo makikita ang flaws, pero para sa akin yung finish naman is pwede na, goods naman, matibay naman para sa bata. Wag lang tatalon-talonan. Joke lang, pero tinibayan natin yan syempre for safety purposes. Ayan, nilapat ko muna, kininis ko muna para yan, lapag na lang tayo ng lapag na magiging sahig ng kama ni Ate Katie. Yan, kitang-kita nyo naman mga boss, mga ma'am, mga sir, kapatid, kapananak, kung sino man. Tinesting natin kung medyo may tibay na. Actually, wala pa eh. Wala pang tibay nung time na yan eh. Tinignan lang natin yung pinaka-format. Whoopsie! So, ayan na nga. Actually, hindi ko pa pinako yun. Kumbaga, sinukat ko muna kung saan yung magiging sentro para balance ang paglagay natin ng kahoy. Kitang-kita nyo naman. Kala mo expert yung gumagawa, may pasukat-sukat pa, yun. Kala mo naman talaga. Dami pang mga ginamit-gamit na kung ano-ano yung sukat ulit dito. Ano ba yan? Nakakalimutan mo ba? Panay sukat ka dyan, boy. Pasikat ka, boy. Kaya na, habang nire-record ko ito, natatawa rin ako sa sarili ko. Oh, wait lang. Ayan, naglalagari na tayo. Para naman po, ang purol naman ng lagari mo dyan, boy. Syempre, pagtiyagain muna. Actually, lagaring bakal pa nga yan para makinis. Sukat na naman ng mga konting sobra. Putol, sukat, putol. Ganyan lang muna ang gagawin natin dyan, mga boss. Ayan, as you can see, ang dami, nakakapagod. Tila 4 na araw yatang ginawa to. Hindi ako busy that time, kaya may oras na gumawa niyan. Nakakapagod din, nakakapangit pa. Yan, grinder na naman. Syempre may konting sumobra. Yan, pinatag natin. Dapat nga pala, pag gagawa kayo mga ganito, dapat safety gear. Ayan na, ginuguhitan ko na para malapat. Puk na para magdikit na yung pinaka frame niya sa ilalim. Yan yun. Hindi ko pa nilalagay yung sahig ng time na yan kasi nga mabigat pag binuhat namin, nalaglag pa yung martilyo.
So ayun na nga, papahidan muna natin ng wood glue para mas maganda ang kapit ng kahoy. Gumamit din tayo ng panghigpit para sure na pantay ang pagkakapukpok, pero hindi pa rin pantay yan eh. Hindi naman tayo expert, kaya pang bata pwede na yan. Ayan, oops, pagod na lolo nyo. O ayan na, nagawa na natin yung vertical frame. Vertical ba o horizontal? Basta yan. Ito, pahinga na, bukas ulit. So dito, ayan, nilagay na natin yung pinaka haligi niya. Nakabit ko na. O yan, yung pinakapagpapatungan nung bed frame. So ayan, inelevate na natin. Ako lang din nagpatong yan dyan. One man show talaga. Literal. Yung ulo ko. Ayan na, nagkakaroon na ng forma yung loft type ni Ate KD. So ginawa ko lang naman yan para makatipid. Hindi, actually ginawa ko yan for experience. Tinesting ko kung kaya ko bang gumawa ng loft type. Since may mga makukuha na naman ng kahoy, tinesting ko. So ayan, pukpok. Ididikit na natin. Hindi lang pako ang nilagay ko dyan. Actually gumamit din ako ng tornilyo na didos para mas maganda yung pagkakakapit niya. Kasi nung pako lang nilagay ko, may langit-ngit. Kumbaga parang umaangat. Sinecure ko na, kaya nilagyan ko ng tornilyo. So ayan, tinutornilyoan ko na yung bawat corner para siguradong safe. Syempre anak ko yung magtutulog dyan, possible maglundag-lundag pa rin yun dyan. O ayan, bumaba na tayo. Hapon pa lang yan, kitang-kita nyo naman sa labas. So ito yung pinaka stairs niya. Actually ang ginawa ko dito is tatlong palapag na naka-intact, tapos yung ilalim niya is magiging cabinet. So ayan, gabi na. Ito pa lang yung natapos ko. Makalat na dahil syempre pagpatapos na mas dumadami na yung kailangan. Nakaporma na rin yung stairs niya. Yun dyan sa part na yan, lalagyan ko siya na parang mini table or patungan. Then yung ilalim, cabinet din or lalagyan ng gamit. So ayan, yung pinagpuputol ko na kahoy na gagamitin ko sa hagdan. Diba, nagkakaporma na. So itong makikita yung box na to nakaseparate, yan yung ilalagay ko dito na unang baitang nung hagdan. Yan. Hindi ko na napakita kung paano ko ginawa yung cabinet na yan. Itong box na to, pwede yung ilagay dun sa maliit na yan. Detachable yung first step nung hagdan eh. Ano ba yan? Ang bilis. Nalilate yung pagdab ko. Taas ng hataw mo, teban. So ayan na yun. Kita nyo naman, nandiyan na yung frame. Hinintay na lang yung pinaka-bed. Nakatindig na siya. Yung stairs, okay na. Yung mini cabinet doon or drawer na lalagyan ng things, okay na. Syempre, gusto ng ate, may touch din siya dun sa kwarto niya. So, this time, since naglalagay na lang kami ng sticker, tinulungan ako ni ate na magdikit ng wall sticker. Kasi ang motif namin sa room na to is color, unicorn color. So, makikita nyo pati yung bed sheet niya, tsaka yung mga pillowcase. So, ito, dumating na yung kanyang bed. Inilagay na namin sa kwarto at ayan, naunang dumating yung bedsheet, yung things niya, ayan, unicorn ang setup. Kita nyo naman yung wall, diba? Ang ganda. So, bye-bye!